Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Weekend na naman and welcome back po dito sa ating channel. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia and syempre andito na naman tayo para pagsaluhan ang panibagong kwento ngayong araw na ito. At kahit na weekend, naku andito ka pa rin. Salamat po ng marami sa walang sawa mong pagsuporta and syempre sa lagi mong pag-aabang ng bago nating uploads. Lalo na kung nalilate tayo ng upload. Pero andyan ka pa rin at lagi pa rin tayong pinapakinggan at laging nire-refresh yung ating channel para makita kung may bago na bang upload. Maraming salamat sa iyo. At syempre, hello po sa mga bago nating subscribers. Welcome dito sa ating channel. At sa mga dati pa nating subscribers, hello again! Salamat sa muli mong pagbisita. And syempre, bilang pasasalamat at taus-puso ko pong inihahandog sa inyo ang aking walang sawang pasasalamat at syempre, para na rin ipakita kung gaano ako ka-grateful sa inyong suporta, basahin natin ang ilan sa inyong mga messages and syempre mga pa-shoutout. Hi kay Yabs ko, maraming salamat sa I love you too. Hello raw sa mga construction workers from Guevara, La Paz, Tarlac. Maraming salamat po. Pinay sa Israel and sa lahat ng mga OFWs natin dyan sa Israel. Maraming thank you din sa inyo. Lincel Abakaya or Bakaya, maraming salamat sa iyong pagkikinig. Christy Dimitrial, Chazi Chai, Gail Easy, hi! Maraming salamat. Maraming salamat din kay Ann Migs, OFWs from or OFW from Singapore, sa lahat ng mga magigiting nating OFW na nasa Singapore. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Clark Joshua Tabalba, maraming thank you at nalilibang ka nitong aking channel at programa. Mary Ann Sabate, maraming salamat and belated happy birthday kasi birthday ni raw nung May 12, nung Sunday. Ayan, belated po. Vic Manzanares, maraming salamat. Naku, nawala tayo. Anyways, thank you so much sa lahat ng nakikinig sa atin. Si user NR92, maraming salamat sa iyo. Jessica Marie Ramos, thank you so much at lagi ka pa rin nakaabang kahit na hindi ko nababasa yung mga pa-shoutout mo. Thank you so much pa rin sa'yo. Hello din kay Jaime Rodriguez. Maraming salamat. Hello rin kay Charmaine Jean Piscino. Thank you so much, Charmaine. Gladys Bakbak. Thank you. Talia Bacornay. Thank you po. And hello rin kay Tini De La Cruz from Nueva Vizcaya. Maraming salamat. Hi kay Christy, kay Dino Ismael. Thank you so much sa iyo. Marchie Vlog Bukalig. Thank you. At lagi kang nakasuporta. Hello naman dyan sa mga taga-US of A natin na mga listeners. Hello sa inyo. Maraming salamat. Josephine Mapalad. Thank you. Mary Jane Cahudo. Jams Lady Rider. Hi! Parang first time kong mabasa ang iyong pangalan dito. Sumingit Mauro, maraming salamat. Hello raw sa mga motor pool operation manager na si Sir Joseph Balyadares na palaging nakikinig sa ating program. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Dinalhan raw sila ng pasalubong. Maraming salamat. At galing ka pala dito, engineer, manager. Sana nagpakita ka sa akin. Charot lang. Hello rin sa ating listener na si Jessie Laceda Coral. Ayun, hello kay Gina Coral of Bahrain. Maraming salamat. Axelay, maraming thank you. Ayun, na-miss raw niya ako dahil wala ako nung Tuesday. Nako, nag-emote ang yung Mama Mia. Charot lang. Maraming ginawa. Ano ba kayo? Lanzy Nathan, maraming salamat sa iyong pagkikinig. Jonalyn Rojas, thank you so much. Milagros Guerrero, Geraldine Tihada. Ayan, maraming thank you sa iyo. Verlin Lay Edralin, nag-graduate raw ng grade 12. Congratulations! Nako, magka-college na. Gastos na naman. Ayos lang yan. Nako naman tong ating mga dakilang parents, di ba? Kinakaya ang lahat basta para sa mga anak. Kaya naman, ang isukli nating mga anak, magsikap tayo sa ating pag-aaral. Charot. Hi sa mga taga, saan ba to? Mga taga Hong Kong, hello po sa inyo. Hello rin sa mga nagmumukbang sa atin dahil isang linggo raw siya na wala dahil nag-cruise. Sana all.
Nag-cruise daw sila ng 7 days sa sana all. Pasama naman. Hello kay Marilyn Manara, maraming salamat and shout out po sa lahat ng taga Japan. Maraming thank you sa inyo. Jomar Agolion or Jomar Agolion from San Miguel, Bulacan. Thank you so much. Ayan, Gimaras Girl, maraming salamat sa iyo. Joey Arbo, thank you. And hello rin sa mga nakikinig sa atin sa Infanta, Quezon na laging nakikinig kahit hindi nagko-comment. Hi Nikki! Maraming salamat sa pagiging silent listener mo. Ay, silent talaga. Anyways, nako, alam ko na excited kayong lahat para sa araw na ito at excited kayo para sa ating kwento. Nako, ang kwento natin ngayon ay nakakapagbagbag damdamin. At syempre, may mga lesson tayong makukuha. At syempre, may mga part din na pwede nating kainisan. So wag na nating patagalin, atin nang simulan ang kwento ni Mara dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Kadalasan sa mga pangyayari sa ating buhay ay hindi natin kontrolado. Ang nakokontrol lang natin ay kung paano natin ito tatanggapin at kung papaano tayo magre-react sa bawat ibato sa atin ng mundo. Pero paano kung ang isang pangyayaring wala ka namang kontrol ay ang nag-iisang pangyayari na sumira sa buhay mo? At dahil nasira ka, ikaw rin sa katagalan ay nakasira din ng buhay ng iba. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Una sa lahat ay nais ko pong magpasalamat dahil alam ko na kahit matagalan ay babasahin mo pa rin itong kwento ng buhay ko. Hindi po ito pangkaraniwang kwento na nababasa o napapakinggan natin sa kahit saan o napapanood natin sa mga pelikula. Ang kwento ko po, Mama Mia, ay puro katotohanan lamang. Ang kwento kong ito ay nangyari talaga sa buhay ko. Alam ko na marami ang magsasabi na dapat ganito ang ginawa ko, dapat ganyan. Pero Mama Mia, kapag ikaw na ang nasa sitwasyon, sa totoo lang ay hindi mo rin naman malalaman kung ano ang dapat mong gawin at kung ano ang dapat mong unahin. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Mara. Itatago ko po ang aking identity para na rin maprotektahan hindi lang ako kundi maging ang pamilya ko. Ang pamilya ko na walang alam sa mga nangyari at nito lang huling mga taon bago ko inamin ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Mama Mia, bata pa lamang ako ay alam na alam ko nang mahirap ang pamilya namin. Sabi nga nila, bakit daw naghihirap ang mga magsasaka sa Pilipinas? Sila naman ang nagsusupply ng pagkain sa buong bansa. Yun din talaga ang tanong ko, Mama Mia. Dahil kahit na magsasaka ang mga magulang ko noon at kahit na sabihin pa natin na merong mga pagkakataon na maraming ani, ay hindi pa rin ito kumakasya sa pang-araw-araw namin. Ewan ko ba? Mama Mia, ang buong akala ko nga noon ay ganun talaga ang buhay. Kasi dun sa baryo namin, halos lahat po magsasaka. At halos lahat pare-pareho ng pinagdadaanan. Halos lahat ay nahihirapan sa bawat araw na nagdaan. Mahirap ang buhay, pero kinakaya naman. Mama Mia, panganay po ako sa 3 magkakapatid na puro babae. Kaya naman masyadong nahirapan ang papa namin. Kasi nga babae kami, hindi kami masyadong maasahan sa bukid. Ang sabi ko noon sa sarili ko, mag-aaral akong mabuti. Nang sa ganon ay maiahon ko ang mga magulang ko at ang pamilya ko sa hirap. Nakikita ako kasi sa TV, Mama Mia, kapag nakikinood ako sa aming kapitbahay, na yung may mga pinag-aralan ay nagkakaroon ng kotse, nagkakaroon ng magandang trabaho at nagkakaroon ng maraming pera. Kaya naman, yun talaga ang ambition ko noon. Wala akong pakialam sa kung ano ang marating ko bilang professional. Wala po akong gusto, hindi po ako particular na gusto kong maging engineer o maging teacher. Ang gusto ko lang talaga noon ay yumaman.
para masuportahan ko ang aking pamilya. Kaya lang Mama Mia, hindi po madali, mahirap, lalo pat hindi naman ako masyadong matalino. Pero sinikap ko pa rin. Nag-aaral ako habang nagtatrabaho nung high school ako. Hindi talaga ako pumasok sa pagbo-boyfriend Mama Mia dahil ang totoo niyan, alam ko na magiging sagaba lang yun sa pagtupad ko ng aking mga pangarap. Ang totoo ay gustong-gusto ng mga magulang ko na tumigil na ako para magtrabaho na lang. Hindi na raw kasi nila ako kayang tustusan. Pero ang ginawa ko Mama Mia ay naging matigas ang ulo ko. Sinabi ko gusto kong mag-aral. Ako ang magpapaaral sa sarili ko. Mabuti na lang at meron akong scholarship kahit na konti dahil po kasali ako sa dance troupe ng school. At Mama Mia, sinabayan ko nga iyon ng pagtatrabaho para matustusan ang iba ko pang pangangailangan. At dahil sa bayan ako nag-aaral noon ay nakitira ako sa poder ng tita ko. Mahirap din dahil kailangan mo pang tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi ka pwedeng pa-chill-chill lang o pa-relax-relax lang dahil pinapakain kanila at pinapatira ng libre sa kanilang tahanan. Kaya naman payat na payat talaga ako noon pero hindi ko yun alintana. Ang importante sa akin ay makapagtapos. Ang importante sa akin ay makatulong sa aking pamilya. Hanggang sa wakas, matapos ang halos 6 na taon na pagbabanat ko ng buto ay natapos ko rin ang college ko Mama Mia. Natagalan po akong matapos dahil irregular ang mga schedules na kinukuha ko. Kasi nga, hindi ko kakayanin kung kukunin ko ang full load bawat semester dahil may trabaho pa po ako. Pero Mama Mia, nag-paid off naman lahat nung nakagraduate nga ako ng college. Masayang masaya ang pamilya ko, pati na rin ang tita ko dahil ako ang kauna-unahang graduate ng college sa aming buong angkan. Ganun kahirap ang angkan namin noon Mama Mia. Kaya naman proud na proud sila sa akin. Ako rin naman, Mama Mia, hindi ko mapigilang ma-proud noon sa sarili ko. Dahil alam ko, kahit na sinusuportahan ako emotionally ng aking mga magulang, ay sariling sikap ko po yun at biyaya ng Diyos sa akin, kaya nakapagtapos ako ng college. Naghanap na rin ako ng trabaho, Mama Mia, at noon, kapag meron kang diploma ay madali lang talaga sa iyong makahanap ng trabaho. Maganda ang napasukan kong trabaho. Medyo okay din ang pasweldo. Kaya naman nakakatulong na ako noon ng paunti-unti sa mga magulang ko. Mama Mia, I was 23 years old nung ligawan ako ng lalaking itago na lang natin sa pangalang Teddy. Si Teddy po, Mama Mia, ay isang lalaki na may kaya ang pamilya. May kotse, tipikal na gwapo, at tipikal na yun bang parang leading man sa bawat pelikula. Hindi naman siya masyadong gwapo, kaya lang dahil malakas ang kanyang dating ay marami pa rin ang nagkakagusto sa kanya. Ang totoo niyan ay natatakot ako nung una nung ligawan niya ako. Hindi kasi ako sanay sa ganon. Nung college at high school ako Mama Mia, meron namang mga nagpapalipad hangin pero hindi naman po dumadating sa punto na nanliligaw sila. Siguro, nakasulat po noon sa noo ko na hindi ako nagpapaligaw kaya walang lumalapit. Hindi naman ako pangit, kaya lang masyado talaga akong payat noon. Nag-gain na lamang ako ng weight nung nag-umpisa na akong magtrabaho. Nung nag-umpisa na akong makapagpahinga tuwing gabi. Mama Mia, noon ay hindi ko nakikitang maganda ang sarili ko. Pero nung nakapagtrabaho na ako, nakakabili na ng mga damit at mga pampaganda paunti-unti, ay nakikita kong may itsura din naman pala ako. Mama Mia, tinutulungan ko rin sa probinsya ang mga magulang ko. Pero hindi po sapat para maiahon ko kaagad sila sa hirap. Hindi po sapat para masabi na maganda na ang aming pamumuhay. Mahirap pa rin, pero nakakaluwag-luwag na kahit konti at nakakapag-aral na ang mga nakababata kong kapatid. Kahit na sa public school lang Mama Mia, ayos lang basta makapagtapos sila kahit high school. Oo, natigil po ng pag-aaral ang mga kapatid ko. Tumulong sila sa bukid at sa iba pang mga gawain ng mga magulang ko. Kahit mga babae sila Mama Mia, ang gusto kasi nila noon ay makapag-asawa na lang. Siguro ay iba talaga ang paningin ko sa mundo.
Pero nung nakapagtapos ako, ay talaga namang pinursigi ko ang mga kapatid ko na magtapos din ng pag-aaral at ikakayod ko sila. Pero kahit na gano'n ay hindi ko naman kinakalimutan ang sarili ko. Alam kong kailangan kong mag-invest. Mama Mia, naisip ko kasi noon na kapag nagtrabaho lang ako ng nagtrabaho ay hindi naman ako aasenso. Sure, matutustusan ko ang mga pangangailangan ko, pero paano naman ang savings? Paano naman ang pangarap kong magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng sariling kotse, at magkaroon ng sariling negosyo? Hindi ko kaya yun, Mama Mia. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya naman nung manligaw nga sa akin si Teddy ay naisip ko na baka si Teddy na ang sagot sa mga panalangin ko. Baka siya na rin ang sagot kung papaano ko maiahon ang pamilya ko sa hirap. Mama Mia, kahit na medyo may pag-aalinlangan ako noon kay Teddy ay sinagot ko pa rin siya. Siya lang naman kasi ang naglakas loob na manligaw sa akin. Siya lang din ang naglakas loob na ipamukha sa akin na kaya niya akong buhayin. Hindi lang ako kundi maging ang pamilya ko. Simula kasi nung ligawan ako ni Teddy ay binigay na niya lahat ng luho ko, pati na rin ang pamilya ko kahit hindi ko hinihingi. Kapag umuwi ako sa amin sa probinsya ay hinahatid ako ni Teddy. Mama Mia, may dala rin siyang mga pasalubong at groceries para sa pamilya ko. Kaya naman naging masaya ang pamilya ko at botong-boto silang lahat kay Teddy, pati na rin ang mga kapatid ko na binibilhan pa talaga ni Teddy ng mga damit at syempre ng mga pang-makeup. Mama Mia, nasabi ko noon sa sarili ko, hindi ko naman alam kung paano magmahal. Wala pa naman akong nararamdaman na todong-todo sa isang tao. Sure, may mga crushes ako pero hanggang dun lang naman yon. At may itsura din naman si Teddy kahit hindi siya masyadong gwapo. Mayaman pa at may pagka-gentleman, kaya naman naisip ko na siguro ay matututunan ko rin siyang mahalin. Siguro ay matututunan ko rin siyang tanggapin sa puso ko. Kaya naman hindi naglaon ang kanyang panliligaw ay sinagot ko na rin siya. Base na rin sa aking goal na maging mayaman at syempre sa sulsul na rin ng mga kamag-anak ko, pamilya ko, maging ng iilan kong mga kaibigan. Nung naging kami ni Teddy, Mama Mia, ay hindi ko talaga alam kung papaano ang umasta bilang girlfriend. Hindi ko alam kung papaano, Mama Mia. Pero, sabi ni Teddy ay tuturuan niya ako. Sabi niya, madali lang naman daw. Mama Mia, naging proud pa siya nung sabihin ko na siya ang kauna-unahang boyfriend ko. At ako na rin ang magiging huli. Mara, wala nang ibang aangkin sa'yo kundi ako lang. Pagdating ng araw, magpapakasal tayong dalawa at gagawin kitang reyna. Mama Mia, hindi ko alam pero hindi naman ako kinilig sa sinabi niyang yon. Ang naisip ko lang ay kapag naging reyna na ako sa buhay ni Teddy ay makakapagmaneho na ako ng sarili kong sasakyan. Yun lang talaga. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, sinabi ni Teddy sa akin na lumipat na raw ako ng ibang apartment. Kasi masyadong maliit yung inuupahan ko at marami pang tao. Parang bed space lang din kasi yun, Mama Mia, kasi 3 kami sa isang kwarto. Pero wala naman akong pambayad, babe. Alam mo naman, tinutulungan ko pa sina Papa. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Akong bahala sa magiging upa mo sa apartment, pati na rin sa iba mo pang mga gamit. O ano, payag ka ba? Mama Mia, nag-aalinlangan ako nung una. Kaya lang nung naisip ko na solo ko na ang lugar, ay na-excite ako. Kaya naman pumayag na rin ako pagkatapos ng 3 araw niyang pangungulit sa akin tungkol sa bagay na yon. At nung nagdesisyon na nga akong lumipat, ay sabay kaming naghanap ng apartment. Agad din naman kaming nakahanap. Medyo may kamahalan pa yun, Mama Mia, dahil 6,000 po ang upa doon. Mahal na ang 6,000 noon, Mama Mia. Maganda din naman kasi yung apartment. Meron ng sariling aircon, meron na ring parking area, at meron na ring isang kwarto at magandang banyo. Fully furnished kumbaga. Isa lang ang binili namin, refrigerator lang dahil meron na rin yung washing machine na kasama. Kaya naman, Mama Mia, pumunta kami agad sa isang appliance store at ibinili ako ni Teddy ng isang refrigerator. Sabi ko sa kanya ay hindi naman yun kailangan dahil pwede naman na kumain na lang ako sa labas.
Pero ang sabi niya Mama Mia, gusto niya raw na kapag weekend ay doon lang kami tatambay sa apartment. Nung sinabi niya yon ay bigla akong kinabahan. Bakit kami tatambay sa apartment? Ano ang binabalak niya? Pero Mama Mia, hindi ko po talaga yon iniisip masyado noon. Actually, ang nasa isip ko, darating din naman kami ni Teddy sa bagay na yon, na ipagkakaloob ko rin naman sa kanya ang pagkababae ko. Kaya lang sa tuwing sinusubukan niya Mama Mia, sa tuwing hinahalikan niya ako at nakakapagsulo kami, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kung bakit imbis na ma-excite ay natatakot ako. Kung bakit imbis na malibugan ay nandidiri ako. Siguro nga dahil first ko siya, first boyfriend, first kiss, first holding hands, at first sa lahat-lahat ng bagay. Nung una ay nagtitimpi naman si Teddy. Nung una kahit napapabuntong hininga siya, ay kanya naman akong iniintindi. Kaya lang habang tumatagal Mama Mia ay mas nagiging agresibo siya. Habang tumatagal ay mas nagiging palaban siya at mas pinupush na niya sa akin ang kanyang sarili. Teddy, wag muna ngayon please. Ano ba naman yan Mara? Mag-aanim na buwan na tayong dalawa pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin pumapayag na may mangyari sa ating dalawa. Teddy naman, alam mo naman na ikaw ang unang lalaki sa buhay ko, 'di ba? Kaya hindi ko alam ang gagawin. Sabi ko naman sa'yo, tuturuan kita. At isa pa, hanggang kailan ka ba ganyan? Anong gusto mo? Makahanap ka muna ng ibang lalaki? Tapos sa kanya mo pasusubukan? Tsaka mo ako patitikimin? Teddy, ano ba yung sinasabi mo? Hindi naman ako ganung uri ng babae. Mama Mia, medyo naiinis na rin ang tono ko noon kaya naman natauhan si Teddy. Sensya ka na babe. Sadyang nanggigigil na talaga ako sa'yo eh. Sadyang hindi na ako nakakapagtimpi. Sorry ah. Mama Mia, ako naman ay nakonsensya kaya niyakap ko na lang siya at hinalikan. Hinayagan ko siya nahaplusin ng mga masiselang bahagi ng aking katawan pero sabi ko hanggang doon na lang muna. Pero hindi na niya yun pinush pa. Ang sabi niya Mama Mia kapag ginawa niya yun ay sasakit lang daw ang puso niya. Kaya wag na lang. Matapos noon ay 2 linggo na hindi ako ginagalaw ni Teddy. Kahit hawakan ng kamay ko ay hindi niya ginawa. Hinahalikan naman niya ako sa labi kapag nagpapaalam na siya at uuwi na o kapag hinahatid niya ako sa apartment. Pero Mama Mia, parang nanlalamig na si Teddy noon. Nung una ay naisip ko na baka nagalit na siya sa akin. Kaya naman natakot ako, nakonsensya din ako. Kahit hindi ko naman gaanong mahal si Teddy or hindi ko alam kung mahal ko ba talaga siya o hindi. Pero takot din ako na makipaghiwalay sa kanya Mama Mia. Paano na lang kapag hiwalayan niya ako? Paano na lang ang pang-upa ko sa apartment? Paano na lang ang lahat ng mga ibinibigay niya sa akin? Galante po kasi talaga si Teddy. Lahat ng gusto ko binibigay niya. Kahit hindi ko pa sabihin Mama Mia, matignan ko lang ang isang bagay at makita niya lang sa mukha ko na gusto ko ito, kinabukasan ay binili na niya ito at nireregalo sa akin. Ganun kagalante ang boyfriend ko. Money is not an issue naman sa kanya. Kaya naman Mama Mia, may takot din ako noon na nadarama. Pero hindi ko na lang pinapahalata kay Teddy. Paano ko naman sasabihin sa kanya yon na natatakot ako na mawala siya sa akin? Pero natatakot din ako at the same time na kapag may mangyari sa aming dalawa ay tuluyan na niya akong pagsasawaan. Isa po yun talaga sa ino-overthink ko. Marami kasi akong naririnig na mga kwento na kapag nakuha ka na raw ng isang lalaki ay magsasawa na raw ito sa'yo at hindi na raw ito mag-e-effort pa. Ayokong matapos ang effort sa akin ni Teddy kaya naman Mama Mia, hanggat maaari ay ayoko talagang mag all the way kaming dalawa. Pero pagkatapos ng 2 linggo na walang masyadong sinasabi o ginagawa si Teddy sa akin, Mama Mia, ang sabi ko nun sa sarili ko ay baka nire-reserve na rin ni Teddy ang sarili niya kapag nagpakasal na kaming dalawa. Hanggang sa isang araw, tinawagan niya ako at inaya niya akong mag-undertime sa trabaho ko dahil birthday raw ng mommy niya. Babe, hindi mo naman sinabi sa akin kahapon, sana nakapag-file na lang ako ng leave. Sabi ko. Bakit, hindi ka ba pwedeng mag-undertime ngayon? Tagal-tagal mo na dyan sa trabaho mo, halos hindi ka nagli-leave.
Bakit hindi mo magawang mag-undertime? Babe naman, alam mo naman stricto ang boss ko, di ba? Ganyan ka talaga, Mara. Parang hindi mo ako pinagbibigyan sa lahat ng bagay. Parang ayaw mo talaga sa akin, sabi niya. Dahil narinig kong nagtatampo na ang boses niya ay agad akong nagpaalam sa boss ko kahit na alam kong may deadlines kami nung araw na yon at kahit na alam kong tambak din ang meeting ko nung araw na yon, Mama Mia. Medyo nagalit pa ang boss ko pero wala rin naman siyang nagawa dahil marami pa akong available leaves kasi nga hindi ako masyadong nagli-leave. Tuwing Pasko lang at bagong taon, ako nagli-leave, Mama Mia, at 2 hanggang 4 na araw lamang yun. Kaya naman wala siyang nagawa at pinayagan ako. Sinundo ako ni Teddy sa trabaho. May binigay din siya sa aking damit, Mama Mia, at pumasok kami sa isang restroom ng gasoline station para dun ako magbihis. Sabi niya kasi medyo formal raw ang party. May kaya kasi talaga ang pamilya nila. At ako, nakapag-uniform pa ako noon sa trabaho. Kaya naman nagbihis ako, nag-makeup ng konti at saka nag-ayos ng aking buhok. Ayos na ba yung tsura ko, babe? Tanong ko. Oo, maganda ka na. Halika na, baka malate tayo. Mama Mia, nag-drive kami ng halos 2 oras papunta sa kanilang bahay. Malayo din kasi talaga ang bahay ni na Teddy. Pero dahil may sasakyan siya ay hindi naman problema yon. Pagdating ko doon ay parang hindi ko naramdaman na gusto ako ng mga magulang niya, lalo na ng mama niya. Tanong sila ng tanong kung saang angkan raw ba ako galing, kung sino ang mga magulang ko. At sinagot ko naman sila honestly. Kaya naman siguro nag-iba ang timpla nila sa akin. At dahil nga doon, Mama Mia, dahil medyo frustrated ako sa pakikitungo ng mga magulang ni Teddy sa akin, ay napainom ako ng marami. Ang kasama ko noon ay ibang mga kapatid ni Teddy at mga barkada niya. Buti pa ang mga kapatid niya, wala namang masyadong pinapakitang hindi maganda sa akin. Parang ayos lang naman sila na ako ang girlfriend ng kanilang kapatid. At dahil nga medyo naparami ang inom ko, Mama Mia, 10:00 pa noon ng gabi nung inaya na ako ni Teddy na ihahatid na niya ako sa bahay. Pumayag na rin naman ako dahil inaantok na talaga ako at nasusuka pa ako. Ang katunayan niyan ay humihinto-hinto pa kami paminsan-minsan habang nasa daan para lang masuka ako. At nung makarating na nga ako sa apartment, Mama Mia, ang akala ko ay hindi na papasok si Teddy. Pero ang sabi niya, papasok daw siya kasi nga lasing daw ako at baka kung mapano pa ako o baka kung matumba pa ako. Papatulugin daw muna niya ako, Mama Mia. Naging kampante naman ako dahil halos linggo-linggo naman kung pumupunta sa apartment si Teddy. At nung nakapasok na nga kami ay nilak na niya ang pintuan. Inalalayan rin niya ako papunta sa aking kama. At nung nakahiga na ako, Mama Mia, ay tumayo si Teddy. Akala ko ay aalis na siya. Kahit na nahihilo ako noon ay nasa matinong pag-iisip pa rin naman ako. Nahihilo lang talaga ako dahil hindi ako sanay uminom, Mama Mia. Sure, umiinom naman ako pa konti-konti pero hindi ganun kadami. Hindi ko rin naranasan minsan na malasing nung mga panahon lang na yon. Ilang saglit pa ay bumalik na si Teddy. May bit-bit na mga damit. Halika na, bibihisan kita, sabi niya. Doon ako biglang na-alarma. Hindi na, okay na ako, matutulog na akong ganito. Ayos lang kasi lalabhan ko rin naman tong mga bedsheet ko bukas, sabi ko. Pero Mama Mia, nag-insist si Teddy. At dahil nga mas malakas siya sa akin, ay wala na rin naman akong nagawa noon kundi pumayag na lang. Pero Mama Mia, hindi naman niya ako binihisan. Bagkos ay hinubaran lang niya ako. At nung naka-brat panty na lang ako ay titig na titig siya sa katawan ko. Natakot ako nung mga panahon na yon. Teddy, wag, sabi ko. Pero hindi siya nakinig sa akin. Nilapit niya ang kanyang mukha sa aking mukha at hinalikan niya ang mga labi ko. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nandidiri, kagagaling ko lang sa pagsuka kanina. Teddy, wag. Pagtutol kong muli. Pero parang walang naririnig si Teddy, Mama Mia. Mula sa labi ko ay hinilikan niya ang leeg ko. Tinutulak ko siyang palayo pero wala akong lakas noon dahil nga sa lasing ako.
Alam mo ba kung lasing ka, Mama Mia, ay nanghihina talaga ang mga joints mo, yung tuhod mo, yung mga kamay mo, para kang lumulutang. Pero pinipilit ko pa rin ang sarili kong tumayo. Pinipilit ko pa rin itulak si Teddy palayo sa akin. Kaya lang malakas siya, Mama Mia. Hindi ko alam pero uminom rin naman siya. Bakit hindi siya nalasing? Siguro sanay siya. Sanay siya sa inuman. Mama Mia, nung dumating na sa mga dibdib ko ang halik niya, ay tinulak ko siya ng pagkalakas-lakas pero parang walang nangyari. Hindi naman siya natinag. Binuksan niya ang pagkakahook ng bra ko. Mama Mia, malaya na siyang pagmasdan at gawin kung ano man ang ninanais niyang gawin sa aking mga dibdib. Tinutulak ko pa rin siya. Umiiyak na ako noon na nagmamakaawa sa kanya na wag. Pero para siyang bingi. Wala siyang naririnig. Pagkatapos niyang pagsawaan ng mga dibdib ko ay bumalik siya sa mga labi ko. Nakikiusap ako sa kanya noon na wag. Pero ang sabi niya, hayaan ko lang daw siya. Ang sabi niya, Mama Mia, siya daw ang bahala sa lahat. Mag-relax lang daw lamang ako. Pero hindi naman yun nangyari. Hindi naman ako na-relax. Bagkos ay natakot ako ng husto. Lalo pa nung tuluyan na niya akong hinubaran. Mama Mia, nung tumayo siya para maghubad ng mga damit niya, ay pinilit ko talagang tumayo. Pero bago pa man ako makatayo ay tapos na siya sa kanyang paghuhubad at itinulak niyang muli ako para mahiga ako sa kama. Mama Mia, napakalakas ni Teddy. Wala akong nagawa. Oo, umiiyak ako noon habang may nangyayari sa amin. Kahit na mahina ang katawan ko ay gising na gising naman ang diwa ko. Alam ko, Mama Mia, pinagsasamantalahan ako ni Teddy. Dahil hindi ko naman gusto ang mga nangyayari. Ayoko naman sa ganon pero wala siyang pakialam sa mga pakiusap ko. Wala siyang naging pakialam sa mga luha ko. Bagkus ay itinuloy pa rin niya ang kanyang gusto, Mama Mia. Umiiyak talaga ako noon. At nung matapos siya ay nakatulog rin ako. Hindi ko alam kung dahil sa aking kalasingan o kung dahil ba sa pagod ko sa pag-iyak mula nung may mangyari sa amin. Nagising ako, Mama Mia, umaga na. Wala na si Teddy sa tabi ko. Nung bumangon ako ay masakit ang katawan ko, particularly yung nasa gitna ng hita ko. Halos hindi ako makatayo noon. Naaalala ko pa ang labis na sakit na nadarama ko habang inaangkin ako ni Teddy. Masakit sa damdamin dahil parang napilit niya ako. At masakit din naman talaga, Mama Mia, dahil first time ko. Nung patayo na sana ako ay may napansin akong sulat sa tabi ng bedside table ko. Kaya kinuha ko yun. Binasa ko yun, Mama Mia. Hanggang ngayon ay natatandaan ko pa rin ang sinasabi ni Teddy sa sulat na yon. Hindi man word for word, pero Mama Mia, tandang-tanda ko pa ang mensahe niya. Hello, beautiful. Wala sanang makaalam sa nangyari sa atin. Alam ko naman na nagustuhan mo rin. Gumising ka na. Pagkatapos magtrabaho ka na. Susunduin kita mamaya. Mama Mia, umiyak na lang ako. Dahil napatunayan ko nun sa sarili ko na hindi talaga panaginip ang lahat. Pinilit ko pa rin tumayo at saka pumunta na sa banyo at naligo. Pero hindi ko magawang pumasok noon sa trabaho. Alam kong hindi rin ako makakapag-focus kaya naman nag-text na lang ako na hindi ako makakapasok. Mag-aalas 4 na ng hapon nung makareceive din ako ng text mula kay Teddy. Ang sabi niya, Mama Mia, ay nasa labas na raw siya. Pero tinext ko siya at ang sabi ko hindi ako pumasok. Wala pang isang oras ay nasa labas ko na siya ng apartment. Kumakatok siya. Ayoko sana siyang pagbuksan pero natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako kung ano ang pwede niyang gawin dahil nag-text siya sa akin. Nabubuksan mo ba ito o gigibain ko tong pintuan mo? Kaya naman binuksan ko siya. Nung pagkabukas ko, Mama Mia, ay ngumiti siya sa akin na para bang walang nangyari. Na para bang walang pagbabanta sa kaniyang mga mensahe. Niyakap niya ako at pagkatapos ay hinalikan. Teddy, ano ba? Tama na nga. Huwag kang mag-inarte sa akin, Mara. Wala ka nang maipagmamalaki. Lahat ng parte ng katawan mo nalawayan ko na, sabi niya. Teddy, ayoko nung nangyari sa atin. Ayaw mo pero umuungol ka naman?
Mama Mia, hindi ko alam pero wala talaga akong matandaan na umungol ako. Siguro nga umiyak ako pero wala yung pag-ungol dahil nagustuhan ko ang kanyang mga ginawa. Kaya lang sa ikalawang pagkakataon, Mama Mia, ay pinilit ulit ako ni Teddy. Ang sabi niya wala na rin naman daw akong magagawa dahil may nangyari na sa amin. Kaya hayaan ko na lang daw ang sarili ko. Mama Mia, dun nag-umpisa na halos araw-araw akong inaangkin ni Teddy. Ang totoo niyan ay hindi ko maramdaman yung satisfaction ng sex. Yung mga nababasa ko, yung mga napapanood ko, ay hindi ko maramdaman. Hindi ko alam kung dahil hindi lang ba talaga magaling si Teddy o dahil ba sa hindi ko nagugustuhan ang pamimilit niya sa akin. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, Mama Mia, napagtanto kong hindi na ako dinatna ng dalaw ko, magdadalawang buwan na. At dahil doon ay nagpa-check up na ako. Labis ang pag-iyak ko nung nalaman kong buntis ako. Sinabi ko yun kay Teddy, Mama Mia, pero ang sabi niya, imposible daw na mabuntis ako dahil nag-iingat naman siya. In short, Mama Mia, ayaw niyang panagutan ang dinadala ko. Kaya naman ang ginawa ko ay pinuntahan ko ang mga magulang niya. Sinabi ko sa mami niya ang sitwasyon. Anong sabi ni Teddy? Mataray niyang tanong. Sabi niya po, nag-iingat naman daw siya kaya imposibleng mabuntis ako. Ganun naman pala baka hindi yan sa anak ko, baka naglandi ka sa ibang lalaki. Sabi niya. Hindi po ako naglandi. Yung anak niyo po ang pumilit sa akin. Naalala niyo po yung birthday niyo? Lasing ako nun, di ba? Ginahasa ako ng anak niyo. Sabi ko sa kanya. Doon ay nagulat siya, Mama Mia. Pero ilang saglit lang yun pagkatapos ay hinila niya ako para makapasok sa loob ng bahay nila. Siguro ay natatakot siyang marinig ng ibang tao ang tungkol sa panggagahasa ni Teddy sa akin. Mama Mia, nung makapasok na ako, ay sinabi niya sa akin na wag daw akong mambintang. Pero pinanindigan ko ang sinabi ko. Kaya naman ang sabi niya susuportahan daw nila ang bata. Dapat daw ay doon na ako sa kanila tumira. Pinakuha niya sa mga driver nila ang aking mga gamit. At doon na nga ako tumira sa bahay nila. Mama Mia, hindi na rin po ako tumutol. Sabi ko nun sa sarili ko, this way masisecure ko ang posisyon ko sa pamilya nila, pati na rin ang posisyon ng magiging anak ko. Kung ayaw man ni Teddy sa akin, kung ayaw man niyang panindigan ang ginawa niya sa akin, at least man lang yung pamilya niya ang manindigan. At mula nga nung tumira ako kina Teddy, Mama Mia, ay hindi na ako nakakauwi sa amin. Text ng text ang mga kapatid ko. Buwan-buwan pa rin naman akong nagpapadala sa kanila pero hindi na po ako nagpapakita. Hindi na rin ako masyadong nagre-reply sa kanila. Nade-text na lang ako kapag nagkapagpadala na ako ng pera. Medyo malaki-laki na rin ang pinapadala ko para naman isipin nila, Mama Mia, na ako ay nagtatrabaho lang ng husto para sa kanila. Pero magpipitong buwan na noon ang tiyan ko nung biglang dumating sa harapan ng bahay ko, sa harapan ng bahay ng mga magulang ni Teddy, ang mga magulang ko. Mama Mia, gulat na gulat sila nung makita nila ang sitwasyon ko, nung makita nila ang pagbubuntis ko. Mara? Buntis ka? Anak, bakit di mo naman sinabi? Kung hindi pa ako nagtanong sa isa mong katrabaho nung magkita kami sa palengke, hindi ko pa malalaman kung nasan ka, sabi ng mama ko. Bigla namang dumating ang mama ni Teddy at pinapasok ang mga magulang ko sa loob. Mama Mia, nag-insist ang mga magulang ko na pakasalan ako ni Teddy, pero tumawa lang ang kanyang ina. Hindi raw ako pakakasalan ng anak nila dahil ikakasal na raw ito sa iba. Ano? Anong ikakasal si Teddy sa iba? Gulat na gulat kong tanong dahil kahit doon ako nakatira sa bahay nila ay wala naman akong kaalam-alam. Kapag umuuwi sa kanila si Teddy ay nagtatabi pa rin naman kami sa pagtulog. Ang totoo niyan, kahit nga malaki na ang tiyan ko ay ginagalaw pa rin niya ako sa kama kapag nasa bahay si Teddy. Kaya naman nagulat ako sa balitang yon na ikakasal na siya sa iba. Oo, at anong akala mo? Ikaw ang papayagan kong maikasal sa anak ko? No way! Hindi katulad mo ang magiging kasali ng pamilya namin. Paano kami? Paano kami ng anak ko? Doon ay nagalit na rin ang mga magulang ko. Pero ang sabi ng ina ni Teddy, Mama Mia, ay kukunin daw niya sa akin ang anak ko.
Ang sabi niya ay susuportahan din daw niya ako. Pagkatapos ko raw manganak ay kailangan ko nang umalis. Mama Mia, ayoko naman talagang gawin yon. Dahil ang totoo, kahit na ayoko kay Teddy ay iniisip ko rin naman na magkaroon ng pamilya sa kanya. Pero nung malaman ko na hindi pala ako tunay na mahal ni Teddy, kasi nung umuwi siya ay kinausap ko siya tungkol sa plano nilang pagpapakasal niya sa iba at sinabi niyang totoo nga yun. Teddy, hindi naman tayo magkakaganito kung hindi mo ako ginalaw at kung hindi mo ako pinilit. Pwede ba wag ka nang mag-inarte, Mara? Tinanggap mo rin naman ang sitwasyon natin eh. Tsaka tumatanggap ka rin naman ng pera mula sa pamilya ko, 'di ba? Kaya patas lang tayo. Yang ipapanganak mo, magiging kina mama at papa yan. Sila ang magiging magulang dyan. Ikaw, pagkapanganak mo, magbabalik ka bilang buhay dalaga. At maghihiwalay na rin tayo. Yung apartment mo nga pala, hindi ko na inuupahan. Magsarili ka na rin. Kung ako sa'yo, wag na wag mong ipapadala lahat ng pera na binibigay ni mama sa'yo sa mga magulang mo. Magtira ka para sa sarili mo. Para kapag nakapanganak ka na, kapag maayos ka nang umalis sa bahay namin, may pera kang madudukot, sabi niya. Mama Mia, umiyak talaga ako ng umiyak noon. Para lang akong basahan sa mukha ng mga magulang ni Teddy at pati na rin sa kanya. Ganito siguro talaga kapag mahirap ka, Mama Mia. Para ka na lang minamaliit ng bawat tao sa paligid mo. Pagkatapos nga ng 2 buwan ay nakapanganak na ako. Isang healthy baby girl ang pinanganak ko na manang-manang mukha kay Teddy. Masayang-masaya ang mga magulang niya. At dahil po sa kanilang impluwensya, Mama Mia, ay kanila pong ipinangalan ang anak ko sa kanila. Sila po ang nakalagay bilang biological parents ng anak ko sa birth certificate nito. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yon. Pero mayaman talaga ang pamilya ni na Teddy. May kaya at maimpluwensya. Wala naman sigurong hindi kayang gawin at hindi kayang baliin ang pera, hindi ba, Mama Mia? Kaya yun po ang nangyari. Wala po akong nagawa. 3 buwan matapos kong makapanganak ay pinapaalis na ako sa bahay nila. Nag-breastfeed po ako ng 2 buwan, Mama Mia. Pagkatapos ko pong mag-breastfeed ng 2 buwan ay sinabi nilang 1 buwan na lang daw ang itatagal ko sa bahay nila. Mama Mia, isang araw ay nagising na lang ako na wala na sa bahay ang anak ko. Hindi ko alam kung nasaan ito. Pero ang sabi ng papa ni Teddy ay sinama raw ito ng kanyang asawa para raw mas maging madali sa akin ang pag-move on ko mula sa anak ko. Mama Mia, binigyan din nila ako ng medyo malaki-laking halaga. Kapalit raw ng pananahimik ko. Kapalit raw ng hindi ko na paghahabol sa anak ko. Ayoko sanang tanggapin yon, Mama Mia. Pero ewan ko ba, parang pelikula. Kung kailan naman gusto kong panindigan ang anak ko, dun naman biglang na-ospital ang mama ko dahil sa high blood. Wala po kaming kapera-pera noon. Dahil ang totoo, mula po nung nabuntis ako, ay tumigil na po ako sa pagtatrabaho. Kaya naman yung perang ibinigay sa akin ng papa ni Teddy ay tinanggap ko na lang para mailabas ko sa ospital ang mama ko. In short, Mama Mia, ay parang binenta ko po ang anak ko. In short, ay parang tinanggal ko na po ang sarili ko bilang ina ng aking anak. Matapos ngang makalabas ang mama ko sa ospital ay nagsimula ulit ako. Lumuwas ako papuntang Maynila at doon na ako naghanap ng trabaho. Mama Mia, alam mo ba kapag natatanggap ka sa trabaho, yun bang pinapafile ka ng mga beneficiary mo? Gustong-gusto kong ilagay ang anak ko. Pero paano? Hindi ko naman apelyedo yung bata. Isa pa, Mama Mia, hindi rin ako ang nakalagay bilang kanyang biological mother sa kanyang birth certificate. At isa pa, pinaka-importante sa lahat ay hindi ko na alam kung nasaan siya. Kagaya ng sabi ni Teddy, Mama Mia, ay namuhay ako na parang dalaga. Hanggang sa nabalitaan ko na lang mula sa dati kong katrabaho na ikinasal na talaga si Teddy sa iba. At pumunta na ito ng ibang bansa kasama ang kanyang ina at ang bata raw na bagong panganak ng kanyang ina. Mama Mia, marami pa akong chismis na naririnig. Nagtataka ang mga kaibigan ni Teddy kung paanong nagkaroon ng anak ang mama nito gayong hindi naman daw nila ito nakitang nagbuntis. Usap-usapan noon na anak ni Teddy at anak ko ang batang yon.
Maraming nagtatanong sa akin, marami ang gustong makiusyoso. Pero hindi ko naman magawang sabihin sa kanila ang totoo, Mama Mia. Hindi sa dahil nahihiya ako sa nangyari sa buhay ko, kundi dahil pinoprotektahan ko ang kapakanan ng anak ko. Paano kapag kumalat ang chismis? Paano kapag kumalat na ibang ina niya tapos mabuli siya, hindi ba? Kaya naman, Mama Mia, sinarili ko na lamang yon. Ang tanging nakakaalam lamang ng pinagdaanan ko ay ako. Ang pagkakaalam ng mga magulang ko, Mama Mia, ay hindi natuloy ang panganganak ko. Ang pagkakaalam nila ay patay ang bata. Yun kasi ang pinalabas ng mga magulang ni Teddy sa kanila. Gustong-gusto kong sabihin sa mga magulang ko noon ang totoo. Pero ang sabi ng ina ni Teddy ay mas magiging komplikado lang daw ang lahat kapag marami pang makaalam tungkol sa sitwasyon. Mama Mia, kahit lumipas na ang ilang buwan, taon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang anak ko. Lagi kong chine-check ang mga social media accounts ni Teddy kung active na ba. Mama Mia, lagi ko siyang hinahanap sa Facebook, sa Instagram, pero wala talaga akong mahanap. Di ko alam kung ibang pangalan lang ba ni Teddy o talagang wala siyang social media accounts. Hanggang sa lumipas ang 15 taon, Mama Mia. Nakapag-asawa na rin ako. Maging yung asawa ko ay walang kaalam-alam tungkol sa nakaraan ko. Ang alam lang niya ay nagkaroon ako ng karelasyon noon. Ang alam lang niya ay namatayan ako ng anak noon. Kung anong alam ng mga magulang ko, yun lang din ang sinabi ko sa napangasawa ko. Dahil lang totoo niyan, Mama Mia, ay balak ko na talagang panindigan ang pagkakamali ko at ang mga kasinungalingan na binuo ng mga magulang ni Teddy. Wala na akong balak noon na galawin sila. Wala na akong balak noon na guluhin ang buhay ng anak ko. Until recently, Mama Mia. Noong isang taon, bigla na lang po na nagkita kami ni Teddy sa isang grocery store. Hindi ko alam pero kinabahan ako nung makita ko siya. Alam kong nakita niya ako, Mama Mia, dahil nagkatinginan pa kaming dalawa. Hindi ako makakilos noon. Nung nagpa siya kung lapitan siya ay dali-dali naman siyang umalis. At dahil po maraming tao noon kasi holiday at maraming tao sa grocery, ay hindi ko na po nahabol si Teddy. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Pinilit ko po siyang hanapin. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan, isang dating kaibigan niya ang nakasalubong ko. Tinanong ko siya kung kumusta na si Teddy. Ang sabi niya ay may 5 anak na raw si Teddy ngayon sa kanyang asawa. Pero hiwalay na raw ito at ang kanyang asawa, Mama Mia, dahil nagloko raw si Teddy. Napangiti pa ako noon at napatawa. Tipikal talaga kay Teddy ang ganon. Ang manloko, ang manlamang ng kapwa. Kawawa naman yung napangasawa niya. Umabot pa talaga sa 5 anak bago siya nakipaghiwalay kay Teddy. Naisip ko pa lamang ang kanyang mga paghihirap sa piling ni Teddy at sa mga magulang nito. Alam ko, Mama Mia, naswerte na rin ako dahil hindi kami nagkatuluyan. Kaya lang isang balita po ang sinabi sa akin ng aming kaibigan. Mama Mia, yung bunsong kapatid raw ni Teddy ay umuwi rin kasama nila mula sa ibang bansa. Bunsong kapatid? Oo, yung babaeng bata. Yung hindi ko nga alam kung kapatid nila yun o ampun lang ng kaniyang mga magulang eh. Pero kamukhang kamukha naman ni Teddy kaya siguro kapatid nila yun. Sabi niya. Ilang taon na ba yun? Tanong ko. Siguro 15 o 16. Mama Mia, bigla po akong kinabahan nung marinig ko ang sinabi niyang yun. Anak ko yun. Yun ang panganay ko. Mama Mia, hindi ko maitago noon ang excitement ko. Agad akong napatanong kung saan ang bahay ni na Teddy o kung saan sila nakatira ngayon. Hindi ko pa alam eh. Hindi pa kasi kami nakakapag-bonding pero sa susunod na linggo ay may inuman. Kasi birthday nung isa naming barkada. Gusto mo, imbitahin kita eh. Naku, wag na. Gusto kong kumustahin si Teddy ng personal at saka yung kanyang kapatid. Kasi nakilala ko rin yun noon eh. Baby pa. Sabi ko bilang palusot pero alam ko, Mama Mia, na nagdududa na rin noon ang kanyang kaibigan.
Mama Mia, binigay ko ang contact number ko sa kanya. Ang sabi ko kapag nalaman niya kung saan nakatira si Teddy, ay tawagan niya ako. Pero lumipas na ang 3 linggo ay wala pa rin akong narinig mula sa kanya. Naisip ko noon na baka wala siyang balak na sabihin sa akin ang kinaroroonan ni Teddy. O di kaya baka nakiusap rin sa kanya si Teddy na wag sabihin sa akin ang kanilang location. Hanggang sa mag-iisang buwan na, Mama Mia, bigla akong nakatanggap ng tawag sa isang unknown number. Hello, Mara? Hello, sino to? Si Josh. Yung kaibigan ni Teddy, yung nakita mo mag-iisang buwan na? Oh, Josh, ngayon ka palang napatawag. Ang tagal-tagal ko nang binigay yung number ko sa'yo. Sabi ko. Pasensya ka na ah. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng oras eh. Nagkasakit kasi ang asawa ko. Pero ayos na siya ngayon. Gusto mo pa bang malaman kung saan nakatira sina Teddy? Yes, oo, gusto ko pa. Pero andito pa ba siya sa Pilipinas? Oo, andito siya kasama ang kanyang mga magulang at yung bunso niyang kapatid. Talaga? Excited na excited kong sabi. Mara, alam ko ang katotohanan. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay hindi ko talaga alam kung paano magre-react. Hindi ako nakapagsalita. Hanggang sa muli siyang magsalita sa kabilang linya. Mara, hindi naman kasi talaga lihim yun eh. Lalo pa sa mga barkada namin ni Teddy. Alam naman naming lahat kung gaano kagago si Teddy. At alam rin naming lahat ang kanyang ginawa sa'yo. Pinagmalaki nga niya yun sa amin noon eh. Mama Mia, bigla akong naiyak, lalo pa nung maalala ko ang pananamantala ni Teddy sa akin noon. Pero Mara, gusto mo ba talagang makita ang anak nyo? Maayos na siya ngayon eh. Alam kong nasaktan ka pero kung gusto mo siyang makita, ite-text ko sa'yo yung address. Mama Mia, nagkapaalaman na kaming dalawa. Pero ako naman ay hindi talaga mapakali hanggang sa makareceive na nga ako ng text message mula sa kanya. Ang exact address po kung nasaan ang anak ko at kung nasaan si Teddy. Ilang linggo ko po yung tinitignan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung dapat ko ba yung puntahan. Dahil ang totoo niyan ay gustong-gusto kong makilala ang anak ko. Pero hindi ko naman alam kung paano ba ako magpapakilala sa kanya. Hindi ko naman alam kung paano ko sasabihin sa kanya na ako ang kanyang tunay na ina. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko na lang ang sarili ko na sumakay ng taxi at pumunta sa address na binigay sa akin. Nasa labas lang ako ng bahay. Nasa harapan ako ng bahay nila, Mama Mia. Nakapayong pa ako noon ng malaki at saka may dala-dala rin akong cap na sinuot ko. Ayoko kasing may makakilala sa akin. Hanggang sa, Mama Mia, maghahapon na noon nung may pumarang tricycle sa harapan ng bahay. May bumabang isang babae. Dalagita. Napakaganda. Maputing maputi. Makinis. Mama Mia, nung lumingon siya sa direksyon ko, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang naramdaman ko noon. Lukso ng dugo. Yun ba ang tawag doon? Hindi ko alam, Mama Mia, pero gustong-gusto ko siyang takbuhan doon at gustong-gusto ko siyang yakapin. Pero paano ko naman gagawin yon? Paano ko gagawin ang pagyakap sa kanya gayong wala naman siyang kaalam-alam kung sino ako? Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, Mama Mia, sinundan ko siya kung saan siya nag-aaral. May mga pagkakataon na tinitignan ko siya, pinipicturan. Hanggang sa isang araw ay tinanong na ako ng asawa ko, "Sino ba yung babae na nasa gallery ng cellphone mo?" "Ano? Yang babae, dalaga yan? Para kang stalker niya eh. Lahat ng picture na nasa gallery ng cellphone mo, parang stolen shot." Tanong niya. Ano to eh? Sino ba kasi yan? Pwede bang umamin ka na sa akin? Mula po nung ikinasal tayong dalawa, Mara, alam kong may tinatago ka na sa akin. Mama Mia, hindi ko na rin pinatagal pa ang paglilihim ko. Sinabi ko na sa asawa ko ang buong katotohanan. At nung nalaman niya, ay niyakap niya ako. At nagsorry siya sa akin.
dahil napakatindi pala ng mga pinagdaanan ko. Umiyak na rin ako noon ng umiyak nung biglang dumating ang mga magulang ko. Akala nila ay sinaktan ako ng asawa ko, kaya naman biglang sinugod ng mama ko ang asawa ko. "Anong ginawa mo sa anak ko?" sabi niya. Dahil sa nagkakagulo na ang lahat, Mama Mia, dahil hindi naniniwala ang mama ko na hindi ako sinaktan ng asawa ko, ay napaamin na ako sa kanila ng buong katotohanan. Mama Mia, umiyak din ng umiyak ang mama ko. Ang gusto nila ay kasuhan ko raw sana si Teddy. Pero hindi ko ginawa. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay hindi pa rin ako nagkakapagpakilala sa anak ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagpapakita kay Teddy. Hindi pa rin niya alam na alam ko kung saan nag-aaral ang anak ko. Alam ko kung saan sila nakatira. Wala pa rin siyang kaalam-alam, Mama Mia. Ang katotohanan yan, hanggang ngayon ay stalker pa rin ako ng anak ko. Gustong-gusto kong magpakilala sa kanya, pero ayoko namang guluhin ang buhay niya. Mama Mia, hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko ang mga nangyari sa amin noon ni Teddy. Lalo pa ang mga pinagagagawa sa akin noon ng kaniyang mga magulang at ni Teddy na rin mismo. Mama Mia, gusto ng mga magulang ko na makilala nila ang kanilang apo. Gusto ko rin naman na makilala ako na ako ang tunay na ina ng anak ko. Gusto ko rin magkakakilala sila ng mga kapatid niya sa akin. Pero paano ko po yun gagawin? Alam ko, Mama Mia. Alam ko na ang kagustuhan ko, kapag nangyari at kapag nagkaroon ng katotohanan, ay posibleng makasira ng buhay ng anak ko. At yun po ba ang gagawin ko? Pananatilihin ko bang lihim sa anak ko ang katotohanan? Pananatilihin ko ba na hindi niya ako kilala kung sino ako sa buhay niya? O magtitake ba ako ng risk, Mama Mia? Magpapakilala ba ako sa kanya? Katunayan, Mama Mia, ilang beses na po akong natutuksong magpakilala sa kanya at makipagkaibigan. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Dahil baka kapag sinimulan kong magpakilala at makipagkaibigan sa kanya, baka hindi ko na talaga mapigilan at masabi ko na sa kanya ang buong katotohanan. Ayoko naman na mabigla siya. Ayoko naman na yun ang ikasira ng buhay niya. Sana po bigyan niyo ako ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko bang sabihin sa anak ko ang totoo? O dapat bang panatilihin ko na lang na lihim ang lahat? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po ulit kung sakaling mapili nyo man na basahin itong sulat ko at i-ere sa inyong YouTube channel. Nagpapasalamat, Mara. Naku, Mara, napakatindi naman ang problema mo at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam for the first time kung anong ipapayo ko sa'yo. Dahil ako naman ay naniniwala na the truth will set you free at naniniwala din ako na walang lihim na mananatiling lihim sa habang panahon. Pero naniniwala rin naman ako sa perfect timing. Hindi ko alam talaga kung paano ka sasagutin o kung paano ka papayuhan. Pero isa lang ang maipapayo ko sa'yo na alam kong tama. Magdasal ka, humingi ka ng tulong sa Diyos, humingi ka ng sign sa Kanya kung ano ba ang dapat mong gawin. Hindi ko rin alam talaga, Mara, dahil may katotohanan rin naman ang sinabi mo. Pwedeng ikasira ng buhay ng anak mo kapag nalaman niyang katotohanan. Lalo pa kung wala pa siyang alam na si Teddy ay ama niya at hindi niya kapatid. Napakahirap naman ng iyong problema. Pero sana kapag dumating ang panahon na magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin sa anak mo, o kung dumating ang panahon na malaman ng anak mo sa ano pamang paraan ang katotohanan, sana ay huwag masira ang buhay niya. Sana ay matanggap niya rin ito ng maluwag sa kanyang dibdib. Alam ko talagang masasaktan siya kapag nalaman niya na ang kinikilala niyang mga magulang ay mga grandparents para niya. Lalo na kapag minahal siya ng husto ng mga ito. Tapos malalaman niya na nagsisinungaling lang pala. Di ba napakahirap nun? Na parang maisip mo na all your life parang mali, all your life parang betrayal, all your life parang kasinungalingan lahat. Hindi ko alam kung gaano kasakit yun, pero mabitray ka nga ng isang taong pinagkatiwalaan mo lang ng 2 taon, 3 taon, 4 na taon ng buhay mo. Masakit na mahirap nang magpatawad. Paano pa kaya kapag buong buhay mo ay kasinungalingan lang pala? Sana
Sana kapag nalaman niya yon ay gabayan rin siya ng Panginoon para wag mapariwara ang buhay niya. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung may maganda-ganda kang maipapayo kay Mara, please do comment down below kung ano ang payo mo nang sa ganon ay mabasa niya. Dahil alam kong nakikinig ngayon si Mara at nagbabasa ng ating mga komento sa kanyang kwento. Sana po makapagbigay kayo ng payo kasi parang wala namang magandang naipayo ang inyong Mama Mia. Pasensya ka na, Mara. Pero sana'y matulungan kita at may isang tao, dalawang tao, ilang tao na makakapagsabi sa'yo ng kung ano talaga ang nararapat mong gawin na mas nakakabuti para hindi lang sa'yo, hindi lang para sa lahat, kundi maging at most especially sa anak mo. Maraming salamat sa pagtitiwala mo na i-share ang karumal-dumal, nakakaiyak at syempre makasalimuot na kwento ng buhay mo. Maraming salamat talaga. At sa iyo rin na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento ni Mara, please do comment down below at saka mag-like and share at syempre mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Huwag kang makalimot na pwede mo po itong i-share sa mga kaibigan mo. Baka sila ay may sariling kwento o baka ikaw rin na gustong i-share sa atin. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.